Abala ang lahat sa photoshoot ni Florence nang makarinig sila ng sunod-sunod na pagsabog sa hindi kalayuan sa matataas na bundok. Nanlaki ang mga mata ng babae at agad na patingin doon. At mula sa kanyang harapan, nakita niya ang dalawa niyang anak na tumatakbo kasama ang mga babysitters nito. "Mommy!" Sigaw ni Flora. "Nakarinig po kami ng pagsabog. Saan po yun?" Tanong ni Felicia at yumakap sa kanyang ina. "Hindi ko rin alam, sweetheart." Tinignan ni Florence ang kanyang team. "Paki-impake lahat ng gamit natin. Hindi natin alam ang nangyayari sa malayo. Kaya mas mabuti pa handa tayong lahat." "Ihahanda na rin po namin ang kotse, ma'am." Sagot ni Berna. Kaagad na naglakad si Florence kasama ang kanyang mga anak. Agad silang nagpunta sa kanilang kotse, ngunit napasigaw silang lahat nang sunod-sunod na naman na putok ng baril ang napunta sa kanilang tent kung saan naroon ang kanilang mga gamit. Maging ang pagsabog, malapit sa kinaroroonan ng kanilang kotse. "Flora!" Sigaw ni Florence. "Mommy!" Sigaw naman ni Flora at agad yumakap sa assistant ng ina nito. "Bilisan na natin!" Singhal niya. Ngunit sa kabilang banda, si Gerson at ang kanyang team nasa tagong lugar kung saan nagbabantay sila sa posibleng mga terorista na naging dahilan ng pagsabog. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtingin, natigilan siya nang makita si Florence. "Hold your fire!" Sigaw ni Gerson at tinaas ang kanyang kamay. "Sir, bakit?" Tanong ni Hayden. "No! No!" Tumayo si Gerson at mabilis na napatingin kay Florence na tumatakbo kasama ang dalawang bata. "Hayden! Magpadala ka ng team! Nasa ibaba lang si Florence!" "Ano?" Gulat na tanong ng lalaki dito. Tumakbo ang lalaki habang hawak ang kanyang baril. Nagpaputok siya sa mga nagtatangkang lumapit kay Florence. Mabilis na nakarating sa ibaba si Gerson at agad na nagtama ang kanilang mga mata ng babae na natigilan. "Gerson!" Gulat na tawag nito. "Anong ginagawa mo dito? Delikado dito!" Sigaw ni Gerson para sa pawa ng sunod-sunod na pagsabog. Napatingin ito sa mga bata na nakayakap sa babae at napalunok siya nang makitang kamukha niya ang mga ito. "Gerson! Sa likod!" Sigaw ni Florence at agad hinawakan ang braso ng lalaki. Napamura si Gerson at agad pinaputukan ang mga teroristang nagkalat sa lugar. Agad na nakasakay sila Florence. Ngunit hindi niya maalis ang tingin kay Gerson na nakatalikod sa kanila suot ang hindi niya kilalang uniforme. "Si Gerson ba yun?" Tanong ni Berna. "Oo. Bakit siya nandito?" Bumuntong hininga si Florence. "Kailangan na natin makaalis. Nakita ko isang lalaki at sabi niya sundan ko raw siya." Sagot ni Berna. Tumango si Florence at hinaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Mabilis silang bumiyahe palabas ng lugar at napansin niyang may nakasunod sa kanila na isang kotse at alam niyang sa loob nun ay si Gerson. Sa loob ng 9 na taon, ito ang unang beses na nagkita silang dalawa ulit. Malaki ang pinagbago nito. Ngunit nandoon pa rin ang emosyon sa mga mata nito. Ang emosyon na nakita niya 9 na taon ang nakalipas. "Dito lang kayo. May kailangan lang ako kausapin." Nakangiting sabi ni Florence. "Okay po, Mami." Tumatangong sagot ni Flora. "Ikaw na muna bahala sa kapatid mo." Hinaplos ng babae ang pisngi ng kanyang panganay. Bumaba ng kotse si Gerson. Ganoon din siya. May kausap si Gerson at lahat sa kanya'y napatingin
Dahilan para mapalunok siya. Gusto niya lang na magpasalamat sa lalaki. At gusto niya lang na makita kung maayos ba ang lagay nito. Gerson, tawag ni Florence. Are you okay? Tanong nito at tinignan ang kabuuan niya. Maliit na ngumiti si Florence at tumango. Maayos ang lagay ko. Gusto ko lang din magpasalamat sa pagligtas sa amin. Ang mga bata? Maayos naman ang mga pinsan ko. Nauutal niyang sagot dahil alam niyang nagsisinungaling siya. Nangunot ang noo ni Gerson at tinignan ang kotse bago niya tignan si Florence na nasa harapan niya. Hindi pa rin nagbabago ang mukha nito at sa katunayan nga, mas lalong gumanda ang babaeng nasa harapan niya. Kagaya ng epekto niya noon, ganon na ganon pa rin nang magkita sila ni Florence. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Gerson kapag nakatingin siya dito. Alis na ako . Nag-aalangan ng konti si Florence. Tumango si Gerson at agad huminga ng malalim. Papasundan ko ang kotse mo sa mga tao ko. Is that okay? Oo naman. Hindi rin ako sigurado sa kaligtasan namin sa paglabas kaya mas mabuti siguro yon. Ngumiti si Florence at tumango sa mga kasama nito. Kaagad na sumakay ang babae sa kotse na mabilis ang tibok ng puso. Nagsimulang umandar ang kotse at agad siyang napatingin sa kanyang mga anak na tahimik nakatingin sa labas ng bintana. Sino po siya, Mommy? Tanong ni Flora. He's a friend. Nakangiting sagot niya. Wow, may friend ka pong guy? Tanong ni Felicia. Natawa naman siya ng bahagya at tumango. He's kind, thoughtful, and handsome. Nagtawanan silang tatlo at napailing na lang si Florence. Sa ngayon, mas gusto niyang itago ang lahat sa lalaki. Lalo pat hindi naging maganda ang paghihiwalay nilang dalawa. At ayaw niya rin na magkasalubong sila ng mga magulang ni Gerson. Kinabukasan, bumalik na ulit si Florence sa kanyang trabaho at naging mas abala pa siya sa kanyang photoshoot. Huminga siya ng malalim at inayos ang suot niyang bikini at ang alahas na nakasuot sa kanya. Isa siyang modelo at ito na rin ang nakahiligan niya dahil sa kanyang modelong ina. Tubig ka muna, sabi ni Berna. Last shooting na ba natin? Nope. Bibisita dito ang CEO ng kumpanya at gusto niyang makita ang mga alahas na nakasuot sa'yo. Kailangan mo rin na pumirma ng kontrata para maipasok na ang pera sa account mo. Sagot nito sa kanya. Tumango na lang siya at mas inalala pa ang pagkikita nilang dalawa ni Gerson at alam niya na marami itong tanong tungkol sa mga bata. Alam niyang may idea na ito, ngunit buo pa rin ang desisyon niya na hindi ipaalam ang tungkol sa mga bata. Mr. Montelio, welcome! Sabay-sabay na sabi ng mga naroon. How's everyone? Tanong ni Gerson. At ang kanyang mga mata, diretsong nakatingin kay Florence. Hindi makagalaw si Florence. Ngunit napalunok siya nang makitang nasa harapan niya na ngayon si Gerson. Inayos niya ang bathrobe na suot niya at agad na tumayo para salubungin ito. Good morning, Mr. Montelio. Formal na sabi ni Florence. It's nice to see you again. Ikaw pala ang modelo ng kapatid ko. Ngumiti ang lalaki at tinignan ang litrato na nasa screen. Why are you wearing a bikini? Is this the theme? Yes, sir. Sagot ni Berna. Pang summer vibe po kasi ang theme ng event. Napili rin ni Florence na ganito na lang gawin. At saka, it's also a choice of your sister to represent the company. Nagtaas ng kilay si Gerson. I want
another shot. Titignan ko kung maayos ba. Ano? Gulat na tanong ni Florence. Kinurot ng kanyang kaibigan ang tagiliran niya, kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Tinanggal niya ang bathrobe at mabilis na pumunta sa unahan. Sinuot sa kanya ang pakpak at tanging itim na lingerie lang ang suot niya para sa huli nilang photoshoot. Basta, sundin mo lang ang sinabi ko para mabilis ka matapos. Bulong ni Berna. Akala ko ba ang CEO? Bakit si Gerson? Tanong ni Florence. Kapatid siya ni Jasmine. Ano inaasahan mo? Saad ni Berna. Nang magsimula sila, naging mahirap para kay Florence ang ginagawa niya. Lalo na't matalim ang tingin sa kanya ni Gerson. Bawat kilos niya, sinusundan siya ng mga mata nito. Kaya naman nang matapos, nakahinga siya ng maluwag at mabilis na lumapit ang team. Here, sabi ni Gerson habang dala ang bathrobe. Thank you. Sagot ni Florence at tinignan ng mga kasamang umatras. Ba't pala ikaw nandito? May dinaanan pa si Jasmine, kaya ako munang nandito. Hindi ko alam na nagsusuot ka na pala ng revealing. Sagot ni Gerson at itinaas ng konti ang suot ng babae. Bakit concerned ka? Tanong ni Florence. Di mo kasama mga bata? Tanong ng lalaki. Natigilan naman si Florence at napatingin kay Gerson. Sa laking tao ni Gerson, kailangan niya pang tumingala at kahit may suot siyang heels, mas matangkad pa rin ito. Huminga siya ng malalim at agad na tinali ang buhok niya sa harap mismo ni Gerson. Hindi ko sila kasama, may pasok sila. Sigurado ka ba talaga na pinsan mo sila? Tanong nito habang pinagmamasdan ng leeg ni Florence, papunta sa balikat nito. Nagdududa ka? Tanong niya at napansing nakatitig ito sa leeg niya. Tumayo ito ng tuwid at pinagmasdan ng lalaki. Umiling si Gerson at tinignan ang mga mata ni Florence. Pagkatapos mo dyan, nasa labas ang pagkain. Sumabay ka na sa akin. Magsasalita pa lang si Florence, ngunit umalis na agad ito. Hindi niya alam bakit napaka-possessive dito at talagang naghanda pa ng pagkain para sa kanilang dalawa. Napailing na lang siya at agad nagbihis at nang matapos, lumabas na siya. Bakit ka nandito? Tanong ng matandang babae. Natigilan si Florence na makita ang mga magulang ni Gerson. Good morning. Tinatanong ko kung bakit ka nandito. Ikaw ba ang modelo na pinagmamayabang sa akin ni Jasmine? Talagang nagpakita ka pa pagkatapos ng ginawa mo? Tila nang iinsulto ang boses nito. Hindi po ako nandito para makipagsagutan sa inyo. Nandito ako para magtrabaho. Formal na sabi ni Florence. Natawa naman ang matanda. Ito ba ang paraan mo para mapalapit na naman sa anak ko? Para mapaikot na naman si Gerson? Huminga ng malalim ang babae at tinignan ang paparating na si Gerson. Nangunot ang noon nito at agad hinawakan ang siko niya. Dahilan para mapatingin doon ang matandang babae. Ma, ano nangyayari dito? Sinasabi ko lang ang lugar niya, anak. Baka kasi sa sobrang baliw mo na naman sa babaeng yan, mapaikot ka na naman. Sagot nito. Model siya ni Jasmine at siya naging dahilan bakit nakilala ang kumpanya ng kapatid ko. In fact, she's the gem of our company. Pagtatanggol ni Gerson sa kanya. Hindi magawang sumagot ni Florence dahil malalim pa rin ang sugat sa kanyang puso. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Ngunit nanatili si Florence na nakatayo. Agad siyang hinila ni Gerson palayo at saka tinignan ang kalagayan niya. I'm sorry. Sabi ni Gerson.
Tama naman ang mommy mo. Kailangan mo lumayo sa akin. Sagot ni Florence. Florence. Nagbabanta ang boses nito. Malaki ang magiging epekto nito sa kumpanya ng kapatid mo. Ayoko na lang na umabot sa gulo ang lahat ng to kaya nakikiusap ako. Hindi tayo pwedeng maging malapit sa isa't isa. Nagtagis ang panga ni Gerson. Is this about the past? No. This is about taking good care of my boss's reputation. Kaagad na umalis doon si Florence at mabilis na sumakay ng kotse. Napatingin siya sa likod at nakita ang isang hindi kilalang sasakyan kaya naman napailing si Florence. Berna, mauna na ako. Kailangan ko pa sunduin ang mga bata. Sabi niya. Sige, mukhang kailangan mo na nga umalis. Nag-aaway si Sir Gerson at ang mami niya at ikaw ang dahilan. Napapailing si Berna sa kabilang linya. Kakausapin ko si Jasmine bukas. Hindi pwedeng mawala ang trabaho natin. Sagot ni Florence at napailing. Napangiti si Florence na makitang nagbabasa ang kanyang mga anak. Araw ng Sabado, mas pinili ng mga bata na gawin ang kanilang kailangan para sa school. Nagkalat ang iba't ibang art materials at iba't ibang color pencil sa sahig, kaya bahagya siyang napailing. Mommy, sabi po ng teacher namin, ang galing ko daw po mag-draw. Sabi ni Julia, ang pangatlo niyang anak. Talaga? Patingin nga ako? Hinawakan ni Florence ang papel at namangha. Wow, it's good. Kaya po ako kasali sa contest pagpasok ko po. Punta ka po, mami, ha? Oo naman. Kapag nanalo ka, na alam ko namang mangyayari, magluluto tayo ng paborito mong pagkain. Ako rin po, mami. Sasali po ako sa journalism. Saad naman ni Juliet. Natawan na lang si Florence at nakangiting pinagmasdan ng kanyang mga anak. Napawi lang ang ngiti niya dahil naalala niya ang mga magulang ni Gerson. Hindi niya hahayaan na masaktan ang nararamdaman ng mga bata. Ayaw ni Florence na saluhin ng mga bata ang galit nito sa kanya. Mommy, saan ka po pupunta? Tanong ni Julia na abala sa chess. May photoshoot lang ako at magkikita kami ng lola at lolo mo. Nakangiting saad ni Florence dito. Talaga po? Pupunta rin po ba sila dito? Tanong ni Felicia. Titignan natin. Saad ni Florence at kumindat sa anak. Isa-isa niyang hinalikan ng mga anak bago niya kinuha ang susi ng kotse. Sumakay na siya at agad nagtungo sa isang restaurant kung saan niya kikitain ang abala niyang mga magulang. Mama! Nakangiting bati ni Florence nang makita ang kanyang ina. Florence, anak! Humalik si Flor sa pisngi ng babae. Ayaw niyo po ba sa mansyon? Tanong ni Florence at umupo sa tapat ng mga magulang. Hindi na dahil saglit lang naman kami. Isa pa, baka hindi na naman kami makauwi dahil sa 4 naming apo. Natatawang saad ng matandang babae. Nag-order sila ng pagkain habang nag-uusap tungkol sa negosyong tinatayo ng magulang niya. Habang kinakausap niya ang kanyang ina, bigla na lang huminto sa harap niya ang ina ni Gerson. Dahilan para mag-angat siya ng tingin. Oh, look who's here! Nakangising saad ni Jana. Wala kaming oras para makipag-usap sa'yo. Formal na sabi ni Flor. Actually, hindi na naman ako nandito para makipag-usap sa inyo. Pero itatanong ko lang, sinasadya ba talaga ng anak mo ang pumunta sa restaurant kung nasa ng anak ko? Tanong ni Jana. Tumawa ng mahina si Florence. Walang pangalan mo ang restaurant na to, Mrs. Montello. At hindi rin nakalagay dito na pagmamay-ari mo ang buong lugar. May karapatan kami dito kagaya mo at isa pa. Nagtama ang paningin nila ni Gerson na kanina pa ata nanonood. Paalis na rin kami. Mabuti naman. Kung ayaw mo nakikita kami dito,
pumikit ka. Nakangiting saad ni Flor. Kaagad na tumayo si Florence at agad niya nakita si Gerson na napatayo. Huminga siya ng malalim at iniwas ang paningin sa lalaki. Lumabas sila at agad pumunta sa parking lot. Hayaan mo na sila, Mama. Tsaka wala na rin naman tayo magagawa sa ugali niya. Napailing si Florence. Naku, hindi. At hindi ko rin hahayaan ang mga apo kong lumapit sa kanya. Luluhod muna siya sa akin bago niya mahawakan sina Flora. Ngunit, sabay-sabay silang natigilan ng may humarang sa kanila. Napaatras si Florence at nakitang nakapalibot ang mga ito sa kanilang tatlo na napaatras. Siya ba? Tanong ng lalaki. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Tumango ang isang lalaki. Siya nga ang girlfriend ni Gerson. Ha? Ano sinasabi mo? Teka, ba't may hawak ang baril? Napatili si Florence nang sapilitan siyang kunin ang mga ito. Napasigaw siya dahil natumba ang kanyang ama na sinubukan na kunin siya. Hindi pa man nakakapasok ang katawan ni Florence. Sa sasakyan, bigla na lang natumba ang mga lalaki. Nang tignan niya yon, nakita niya si Gerson at Hayden. Gerson! Nakita ng babae kung paano sinuntok ni Gerson ang humawak sa kanya at nakita niyang dumugo ang bibig ng lalaki. Hindi maipaliwanag ni Florence ang takot na nararamdaman niya at hindi niya alam kung bakit siya hinahabol ng mga ito. Umalis na kayo! Sigaw ni Gerson. Babalikan ka namin, tarantado! Babalik kami! Subukan nyo! Sigaw ni Hayden habang hawak ang kanyang ama. Napahawak sa dibdib si Florence at nanghihinang napasandal sa kotse. Tinignan siya ni Gerson at agad hinawakan ang kanyang braso. Nag-aalala mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Sinaktan ka ba nila? Sino ba yung mga yon? Anong kailangan nila sa akin? Tsaka anong girlfriend? Huwag mo na silang pansinin. At ang mahalaga sa ngayon, ligtas ka. Kalmadong sabi ni Gerson. Tinignan ng babae si Gerson. Hindi mo sila kilala? Hindi. Pagsisinungaling ng lalaki. Nakagat ni Florence ang labi niya at agad tumayo ng tuwid. Salamat. Naglakad si Florence papunta sa kanyang mga magulang at agad niyakap ang mga ito. At ilang sandali lang, kinuha ni Gerson ang susi ng kotse niya, kaya bahagya siyang nagulat. Ihahatid ko na po kayo pa uwi. Ha? Di na kailangan, kaya ko naman. Tsaka mukhang wala na rin naman sila. Gusto kong makasiguro na ligtas kayo makakauwi. Saad ni Gerson. Kaya tumango siya. Lalo na nang buksan nito ang pinto. Nauna pang pumasok ang mga magulang niya sa kotse. Kaya wala siyang magawa kundi ang pumasok sa passenger seat. Huminga siya ng malalim at agad tinignan si Gerson na seryosong nakatingin sa unahan. Hindi mo naman kailangan gawin to. Baka mamaya issue na naman to. Sabi ni Florence. Ginusto ko ang bagay na to. Tsaka ayaw ko rin na mapahama ka. Lalo na yung nangyari kasama ang mga bata. Alam mo ang tungkol sa mga bata? Biglang tanong ni Flor. Napahawak si Florence sa kanyang noo at agad nag-iwas ng tingin kay Gerson na natigilan at tinignan ang ina niya. Napalanok ang babae at nakita niyang humigpit ang hawak nito sa manibela. Nandito ka na naman? Inis na tinignan ni Florence ang lalaki na nasa kanyang harapan. Suot pa nito ang salamin at komportableng nakaupo sa lamesa kung nasa na mga gamit niya. Nagangat ito ng tingin at binaba ang salamin bago ngumiti. Nandito ako kasi gusto kitang panoorin. Wala na naman ba ang kapatid mo? Akala ko ba huli na natin pag-uusap to? Sa tingin mo ba? Matatahimik ako kung alam kong pwedeng mangyari ulit sa'yo nangyari sa labas ng restaurant?
Kalmadong sagot ni Gerson at nilapag ang salamin sa lamesa. Bakit? Kilala mo ba sila? Maaaring kilala ko sila. Pero iba pa rin na makakasiguro ako na ligtas ka. Huminga ng malalim si Florence at aaminin niya na naging komportable agad siya dahil alam niya na dyan si Gerson. Ngunit naisip niya na naman ang sasabihin ng mga magulang nito sa kanya. Ayaw ni Florence ng gulo. Ngunit di niya alam kung ano pa bang dahilan nito para sundan siya bukod sa nangyari nung isang araw. It's been years. Biglang sabi ni Gerson, ano naman? Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Akala ko nga, hindi na kita makikita pang muli. Matagal na panahon na ang nakalipas. Nagbago na rin ang lahat. Marami na rin pinagbago. I miss you. Seryosong sabi ni Gerson. Nahigit ni Florence ang kanyang paghinga nang marinig ang sinabi ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya at mabilis siyang nakaramdam ng pagkailang. Gerson, nung makita kita sa lugar na yon, aaminin ko natakot ako. Natakot ako sa kaligtasan mo at sa mga batang kasama mo. Nasaan ang tatay ng mga bata? Bakit mo tinatanong? Gusto niyang malaman kung bakit hindi maalis sa isip nito ang mga anak niya. O sa madaling salita, anak nilang dalawa. Interesado ako sa kanila. At kung walang kwenta ang tatay nila, ako mag-aalaga sa kanila. Diretsong sabi ng lalaki. Pinsan ko lang sila. Sinungaling. Iba ang kutob ko sa mga batang yon. At iba ang pakiramdam ko sa kanilang dalawa. Sigurado ka ba na pinsan mo sila? O baka naman may tinatago ka sa akin na hindi ko alam? Ba't ka ba naiintriga? Matagal na tayong tapos, Gerson. Niwala nga akong komunikasyon sa'yo eh. Matagal na panahon na. Ano naman ngayon sa'yo kung may anak ako? Bakas ang kaba sa boses ni Florence. Ngumisi si Gerson at pinaglaruan ang labi nito. Malalaman ko rin ang tinatago mo. Sa sumunod na oras, hindi halos makapagtrabaho ng maayos si Florence. May madikit lang na lalaki sa kanya, parang hayop na nagwawala si Gerson. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o talagang may sapak na sa ulo ang lalaking to. Ngunit naisip niya na baka nga, walang ibang babae si Gerson dahil sa kanya nakatuon ang oras at atensyon nito. Kumain ka na, sabi ng lalaki sa kanya. Hindi ka pa ba uuwi? Gabi na. Sagot ni Florence pagkatapos ng huli nilang photoshoot. Ihahatid na kita pagkatapos mo. Sabi ni Gerson at inayos ang bag ng babae sa upuan. Napatitig ng matagal ang babae sa lalaki at hindi na lang sumagot. Sabay silang kumain at pinagmasdan ng malalaking building na nasa labas. Napahinga ng malalim si Florence at agad na tinignan ang nakapikit na si Gerson sa sofa. Gerson, gising! Gumalaw ng konti ang lalaki ngunit sumanda lang ito sa balikat niya. Saad nito. Uuwi na tayo. Tumatawag na ang kapatid mo at hinahanap ka. Malumanay na sabi ni Florence at napatingin sa malaking salamin na nasa unahan nila. Yumakap ang mga braso ni Gerson sa maliit niyang bewang at sabay silang napatingin sa refleksyon sa salamin. Bumilis na naman ang tibok ng puso ni Florence. Ngunit hindi siya umalis. Nanatili siya sa kanyang posisyon at hindi niya hinayaan na mawalay ang mga mata niya sa lalaki. Ang ganda mo. Bulong ni Gerson. Ano ba sinasabi mo? Napunta ang kamay nito sa kanyang tiyan, kaya napalunok siya. I wish those kids were mine. Mahinang bulong nito. Nangungulila ako sa iyo, Florence. 9 years. Paano ko kinaya yun? Nakagat ni Florence ang kanyang labi at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang kamay. Dahilan para mas lalo siyang makulong sa bisig ni Gerson. Konting-konti na lang,
lalabas na ang luha sa mga mata ng babae. Kaya suminghap siya. Pwede ba tayo magsimula ulit? Bulong ni Gerson at tumama ang labi nito sa kanyang balikat. Gerson, please. Namamaos ang boses ni Florence. Hindi niya hinayaan ang sarili na gumalaw dahil gusto niya ang pwesto. Can we start again like we used to be? Humalik si Gerson sa balikat at leeg ni Florence. Babe? Muling nakagat ni Florence ang sariling labi at humigpit ang hawak sa kamay ng lalaki. Nagkatinginan silang dalawa at napapikit na lang ang babae nang nagtama ang kanilang labi habang hindi umaalis sa pwesto. Nagkatinginan silang dalawa at agad umayos na upo si Gerson at inayos ang pagkakasakop sa bibig ni Florence. Napatakip ng bibig si Berna nang makita ang dalawa. Tinakpan ng dalaga ang bibig ng kasama at tinuro ang dalawang naghahalikan sa sofa. Oh my God! Hayaan na muna natin sila. Nakangiting sabi ni Berna. Nagkatinginan sila ni Gerson bago marahang tumayo. Walang salita na lumabas sa bibig ng babae. Ngunit magkahawak ang kamay nila na siyang patunay na maayos ang naging usapan nila. Lumabas sila ng kwarto at agad na umiwas ng tingin ang team ni Florence. Ako nang bahala kay Florence. Great work today. Nakangiting saad ni Gerson at marahan na hinila ang babae papunta sa labas. Napaatras si Florence nang bigla na lang may humaharurot na motor habang kasama ang kanyang mga anak. Agad niyang niyakap ang 4 na bata na ngayon ay gulat ding napatingin sa motor. Tsaka niya inis sa isang tinignan ng kalagayan ng mga ito. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Florence. Mommy, I'm scared po. Bulalas ni Flora. Muntik na po tayo, Mommy. Napahawak sa dibdib si Felicia at hinawakan ng dalawa niyang kapatid. Wala bang nasaktan sa inyong 4? Sabay-sabay na umiling ang mga bata at agad nakahinga ng maluwag si Florence. Pumasok sila sa mall at agad nilibang ni Florence sa mga bata nang sa ganun makalimutan ng mga ito ang nangyari. Ilang araw na ang nakalipas, ngunit paulit-ulit na panganib ang nangyayari sa kanya. Ngunit iba ngayon, nadadamay na ang mga anak niya. Hello, Florence? Ang kalmadong boses ni Gerson ang bumungad. Napalunok siya. Can we meet? What happened? Seryosong tanong ni Gerson. Ibibigay ko ang address. Kaagad niyang inasikaso ang mga anak at namili ng restaurant. At nang makakita ng tamang lugar, tsaka niya hinintay ang lalaki. Naisip niyang sabihin na agad kay Gerson ang tungkol sa mga anak nila dahil hindi siya sigurado sa magiging kaligtasan ng mga ito. Huminga siya ng malalim at agad tinignan ng mga anak na kumakain. Sino po hinihintay natin, Mommy? Tanong ni Juliet. An important person, anak. Nakangiting sagot niya. Sino po? Curious na tanong ni Julia habang may hawak na kutsara. Nakita agad ni Florence ang lalaki kaya kaagad siyang tumayo at pinuntahan to. Tinignan agad siya ni Gerson at kunot ang noon nito. Ano nangyari? May kailangan ka malaman. Sagot ni Florence at hinawakan ang braso ng lalaki. Siguraduhin mo hindi sila iiyak sa harapan ko, Gerson. And I'm sorry. I'm really sorry for keeping this for so long. Ano ba sinasabi mo? Naguguluhang tanong nito. Napalunok siya. We have children. A quadruplets. We have 4 children. Napanganga si Gerson at agad na patingin sa isang lamesa kung saan may 4 na batang babae na nakaupo. Mabilis ang naging pagtibok ng puso niya nang sabay-sabay itong napatingin sa kanya. Halos mabuwal si Gerson sa kinatatayuan niya nang makitang kamukha niya nga mga ito
Maliban sa huling bata na nag-angat ng tingin. Anak natin sila? Nanginig agad ang boses ni Gerson. Tumango si Florence. I was pregnant when we broke up. Nalaman ko na 4 silang nasa tiyan ko at doon nagsimula ang lahat. Napatakip ng bibig si Gerson at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad silang umupo at ngumiti naman si Florence at marahan na tinignan ng mga anak at maging siya'y kinakabahan. This is Gerson and he's your daddy. Daddy? Nauutal na tanong ni Felicia. Siya po ang daddy namin? Mommy, totoo po? Hindi makapaniwalang saad ni Julia. May malaking ngiti ito sa labi. Dahan-dahan na tumango ang babae at isa-isang pinakilala ang mga anak kay Gerson na hindi maalis ang tingin sa mga ito. Hindi maipaliwanag ang saya sa puso ng lalaki. Ngunit nandun pa rin ang kaba sa puso nito. Hay! Bahagyang nanginig ang boses ni Gerson. Daddy! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata na wala nang pakialam pa sa paligid nila. Oh my God! Ang dami nyo! Natawa si Gerson at niyakap ang 4 niyang prinsesa na halos dagana na siya. Ikaw po ang daddy namin. Yehey, may daddy na kami. Sabi ni Juliet habang yakap ang ama. Ang gwapo po ni daddy. Nakangiting sabi ni Felicia. Pinagmasdan ni Florence ang kanyang mga anak at napansin niya ang pagkislap ng mga mata ni Gerson. Hanggang sa matapos sila sa kanilang pagkain, hindi bumibitaw ang mga ito sa lalaki na nakangiti at marahan ang bawat kilos sa kanila. 9 years old na po kami at nag-aaral na po. Nakangiting sabi ni Flora. Lagi po kaming may honor, Daddy. Mayabang na saad ni Julia. Next time po, Daddy, pumunta po kayo sa bahay namin. Nandun po yung mga medals namin. Nakangiting sabi ni Juliet habang hawak ang kamay ng ama. Natawa naman si Gerson. Kung papayagan tayo ni Mommy. Papayag po yan si Mommy. Malakas po kaya kami sa kanya. Humahagik-gik na saad ni Julia. Nang makauwi silang lahat, naiwan silang dalawa sa labas at tinignan ng mga batang naglalaro at binubuksan ng mga paper bags. Ba't ngayon mo na sinabi sa akin? Kalmadong tanong ni Gerson. Natakot akong sabihin. Matapat na sagot ni Florence. Dahil ba to kila mama? Sabihin mo sa akin kung bakit ngayon lang. Huminga ng malalim si Florence. Gerson, kaya ako sinabi sa iyo ang lahat ng ito. Dahil natatakot ako na baka mapahamak ang mga bata. Hindi ako tinatantanan ng panganib. Hindi ko rin sila pwedeng hayaang madamay sa nangyayari. Hindi ko alam kung kailan ito magtatagal pero gusto kong protektahan mo sila. Hindi pinansin ng babae ang tanong ni Gerson. Nagtagis ang panga ni Gerson at bahagyang namasana naman ng luha ang mga mata niya. Alam ko may problema sa iyo ang pamilya ko pero sige. Hahayaan kita itago sa akin ng dahilan. Pero malalaman ko rin yan kalaunan. Huminga ng malalim si Florence dahil ayaw niyang magkaroon ng hidwaan ang pamilya ni Gerson at si Gerson mismo. Ayaw niya magkaroon ng gulo. Ayaw niyang masira ang pamilya na meron ito. Poprotektahan ko ang mga bata. Sagot ni Gerson at hinawakan ang kamay ni Florence. And thank you for telling me this. Mahalaga sa akin ang kaligtasan ng mga bata. At wala akong sapat na kakayahan at lakas para gawin yon. Kaya kailangan ko ng tulong mo, Gerson. Kailangan ko ang ama ng mga anak ko. Marahang hinila ni Gerson ang babae at niyakap to ng mahigpit. Agad na naramdaman ni Florence ang halik nito sa kanyang ulo na nagbigay sa kanya ng kapayapaan at tanda ng pagmamahal. Hindi mo kailangan sabihin yan. Matagal ko nang gustong marinig ang mga salitang yan mula sa iyo, ha? Matipid na napangiti si Gerson. And yes,
I will protect you as well. I will protect each of you because you are my family. Sa mga nagdaang araw, mas lalong naging maingat ang kilos ni Gerson dahil sa kanyang mga anak. Alam niyang kumikilos na ang mga kalaban sa kabilang ranggo. Alam ni Gerson na ang target ng mga ito ay si Florence. Anong plano mo? Tanong ni Hayden. Kailangang protektahan ng mga anak ko at si Florence. Hindi nila pwedeng malaman ang pagkakakilanlan nila. Napapailing na saad ni Gerson. Nasabi mo na ba kay Florence ang pangalawa mong trabaho? Tanong naman ni Vince. Nakagat ni Gerson ang labi at napatingin sa kanyang sniper gun. Ang kanilang pamilya may-ari na isang malaking security agency at kilalang sundalo ang kanyang ama. Nagkaroon ng sunod-sunod na gulo sa pagitan ng mga terorista at ang kanilang agency, kaya naman nagkaroon ng kaaway ang kanyang ama. Ayoko magulat siya at mag-alala. Hitman ka, Gerson. Delikado rin ang buhay mo at ang trabaho na to at sigurado naman ako maiintindihan ni Florence yun. Ani Hayden. Napailing si Gerson. Kailangan muna nating malaman kung sino ang nagtatangka sa buhay ni Florence at sisiguraduhin kung hindi siya mabubuhay pa. Sa kabilang banda naman, naging abala si Florence sa kanyang trabaho. Naging mas abala siya sa pag-aasikaso sa mga anak at sa kanyang sunod-sunod na trabaho, dahilan para makalimutan niya ng bahagyang mga panganib. Florence! Sigaw ni Berna. Napahawak ang babae sa kanyang pisngi at nanlalaki ang mga matang napatingin kay Jana na galit na nakatingin sa kanya. Ano na naman ba ang pakulo mong babae ka? Ngayon, malalaman ko nilalapitan mo pa rin ang anak ko. Akala ko ba matagal na kayong tapos? Nangako ka sa akin na hindi mo na siya lalapitan pa. Sigaw ni Jana. Ano bang problema mo? Layuan mo ang anak ko, Florence. Tama ng pagpapaikot mo sa kanya. Sinabihan na kita noon pa man, di ba? Layuan mo ang anak ko dahil hindi ka makakabuti sa kanya. Hindi makapaniwala na nakatingin to sa kanya. At hindi niya alam kung ba't bigla na lang siya nakaramdam ng galit. Tumayo siya ng tuwid at hinarap ang ina ni Gerson na ngayon galit na nakatingin sa kanya. Una po sa lahat, kayo po ang nagdesisyon na layuan ko si Gerson at gumawa po kayo ng dahilan para maghiwalay kami. Siniraan niyo po ako sa anak niyo na kahit hindi totoo pinaniwalaan niyo. Pangalawa, kayo po ang dahilan kung bakit nahirapan ako sa unang araw ng pagbubuntis ko. Sinabi niyo ipalaglag ko ang mga bata, hindi ba? Natatawang saad ni Florence at hindi nakasagot ang matanda. Galit na galit ako sa inyo. Dahil maging ang mga anak ko dinamay mo. Ngayon nabuhay sila. At nandito na si Gerson. Hindi ko ipagkakait ang mga bata sa kanya. Pangatlo, kayo po ang may kasalanan bakit hanggang ngayon kinamumuhian kita. Kung bakit hanggang ngayon hindi ko magawang respetuhin ka. Ginawa ko ang bagay na yun para sa anak ko. Na hindi siya magkaroon ng malanding babae kagaya mo. Tama lang ang ginawa ko, di ba? Nasaan ka ba? I heard enough, ma. I heard enough. Umalingaw-ngaw ang boses ni Gerson. Napatingin doon si Florence at napalunok. Dahil kitang-kita niya ang galit sa mga mata ng lalaki. Hinawakan nito ang kamay niya. At malamig na napatingin kay Jana na napalunok at hindi mapakaling nakatingin sa anak niya. How can you do this to me? Tanong ni Gerson. Anak, mga anak ko ang pinag-uusapan natin dito. At mga anak ko ang dahilan. Bakit gusto ko mabuhay? Tapos alam mong buhay sila? Alam mo na buntis si Florence? Na imbis sabihin sa akin mas pinili mo magsinungaling? Ginawa ko lang yun para sa ikabubuti mo. At ginawa ko lang yun para maging maayos ang buhay mo, Gerson. Hindi kailanman nakabuti sa'yo si Florence. Dahil maging mundo mo sa kanya na umiikot. You almost gave everything you had to her. You almost gave up on her company because of her. Napalunok si Florence. At tinignan si Gerson na nagtatagis ang panga. Hindi siya makapaniwala
na bumaling kay Gerson. Si Florence ang mundo ko, ma. Sa kanya lang iikot ang mundo ko. Saad ni Gerson. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, anak. Ngayon na may anak kaming dalawa at nagsisimula kami. You're not going to be the hindrance of this? Dahil kapag hinarangan mo kami, ako ang makakalaban mo, ma. Kaagad siyang hinila ni Florence papunta sa opisina nito. At nang makarating sila doon, agad silang nagyakap. Nilagay ni Gerson ang muka sa kanyang leeg at bumuntong hininga. Kumalma ang kaninang galit na lalaki. Kaya naman hinaplos ni Florence ang likod nito para mas lalo itong maging mahinahon. I'm really sorry. I did not know. Ang alam ko lang may iba ka ng lalaki at di mo na ako mahal. Ani Gerson. Alam mo hindi totoo yun. Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Pero sinikap niyang huminga ng malalim. Nag-angat ng tingin si Gerson at bumaling sa magandang mukha ni Florence. Let's get married. Napaawang ang labi niya at napalunok. Anong sabi mo? Bibigyan kita ng oras para makapagdesisyon. Kasi kung ako ang tatanungin mo, handa kitang pakasalan ngayong araw. Seryosong sabi nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Florence at napapikit siya nang halikan siya ni Gerson. Napahawak pa siya sa leeg nito at tumulo ang luha sa mga mata niya. Dahil aminin niya man o hindi, alam niya na mahal niya pa rin si Gerson. Mahal na mahal niya pa rin ang ama ng anak niya. Matutuwa ang mga bata kung sabay natin silang susunduin. Nakangiting saad ni Florence. Nagliwanag ang mukha ni Gerson na tumawa. Hindi ako makapaghintay na makita sila nakasuot ng uniform. Bahagyang natawa si Florence. Naku, matutuwa ang mga yon dahil ang daddy nila magsusundo sa kanila. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ni Florence papasok sa kanilang mansyon. Hindi niya alam kung paano niya poprotektahan ang mga anak. Maging ang kanyang kaibigan na si Berna, hindi na rin alam ang gagawin. Mami, ano po nangyayari? Kabadong tanong ni Julia. Hindi ko rin alam, baby. Hindi tayo pwedeng umalis dito sa kwarto. Bakas ang kaba sa boses ni Florence, ngunit kailangan niyang maging matatag. Paano po tayo aalis? Paano po tayo aalis dito sa bahay, Mommy? Saad ni Felicia, nang muling makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Mommy! Umiiyak na si Juliet, habang takip-takip nito magkabilang tenga. Napalunok si Florence, at agad na patingin sa labas, nang makarinig muli ng ilan pang putukan. Hindi niya alam kung sino nagpasimuno ng mga ito. Ngunit baka may kinalaman niya ang putukan ng baril sa ilang beses nang nakasalubong ni Florence na siyang nagtatangka sa buhay niya. Nasa loob sila ng kwarto at agad tinignan ng mga gamit na pwede nilang maging armas. Natawagan mo na ba si Gerson? Tanong ni Berna. Tinawagan ko siya kanina kaso nasira ang cellphone ko nang matamaan ng baril. Sagot ni Florence. Kailangan natin makaalis dito. Lalo na't may mga bata tayong kasama. Ani Berna. Agad niyang kinuha ang mga gamit. Sa likod tayo. Florence! Sigaw ni Gerson mula sa labas. Nanlaki ang mga mata niya at agad tumayo para buksan ang pinto ng kwarto. Bumungad ang nag-aalalang mukha ni Gerson. Kaya dali-dali siyang yumakap dito at nakita niya ang mga kasama na may hawak na baril. Ang mga bata. Kanina pa sila umiiyak at nag-aalala ako, Gerson. Hindi ko na alam ang nangyayari. Nanginginig at naluluhang saad ni Florence. Napalunok si Gerson at agad tinignan ng kwarto. Kailangan na nating umalis. You trust me, right?
Tumango si Florence at napalunok. I trust you. Ngumiti ang lalaki at agad pumasok sa loob ng kwarto. Binuhat niya ang bunso at agad silang naglakad palabas. Pinalibutan nila Haida ng babae at ang kanyang anak, dahilan para makalabas sila ng ligtas. Sumakay sila sa kotse ni Gerson at mabilis na bumiyahe papunta sa headquarters ng lalaki. Tahimik ang biyahe nila hanggang sa makarating sila sa isang hindi pamilyar na lugar. Maraming sundalo at mga hindi kilalang tao ang sumalubong sa kanila. At nang makita na si Gerson ang sakay, agad silang pinapasok. Daddy, nasan po tayo? Tanong ni Flora. Sino po sila? Tanong naman ni Felicia. Ngumiti si Gerson. This is a safe place. Namangha naman ng mga bata habang si Florence nakatingin sa malaking gate at nakita ang ama ni Gerson. Agad silang bumaba at pumasok sa loob. Ngunit natigilan sila nang harangin sila ng mga hindi kilalang lalaki. Dahilan para mapayakap ang mga bata sa kanyang bewang. She's my wife. Papasukin niyo kami. Sigurado ka ba na walang dala mga yan pagpasok dito? Tanong ng kanyang ama. Pinagdududahan mo ba si Florence? Biktima sila dito. Muntik na sila mapahamak. Singhal ni Gerson. Naninigurado lang kami dahil ilang beses anak ko ang mga bata, Dad. Sigaw ni Gerson at natigilan ang matandang lalaki. Hindi sila masamang tao at hindi sila magdadala ng kalaban dito. Can you be considerate? Kaligtasan ng mga anak ko na kasalalay dito. At yan pa rin ang iniisip mo? Katulad ka rin ba ni Mama? Agad na hinawakan ni Florence ang kamay ng kanyang mga anak. Hindi umalis si Gerson sa kanyang tabi hanggang sa tumalikod ang ama nito at may inutos sa kanilang mga kasama. Agad na hinawakan ni Gerson ang kamay niya at sabay-sabay silang pumasok at pumunta sa kwarto ng lalaki. Gerson, ani Florence habang naglalakad. Sa kwarto ko muna kayo mananatili. Walang gagalaw sa inyo dito dahil ako ang makakalaban nila. Sa ngayon, kailangan niyo muna manatili dito hanggat di pa maayos ang lahat. Ani Gerson. Huminto si Flora at tinignan ng mga magulang. Magiging maayos po ba ang lahat? Magiging safe po ba kami, Daddy? Oo, magiging safe kayo. Galit po ba sa amin si Lolo? Natigilan si Gerson at ngumiti rin agad. Hindi siya galit, darling. Hindi niya pa kasi kayo nakikilala. Kaya gano'n na naging pagsalubong niya. Maliit na ngumiti ang batang babae. Okay po, Daddy. We love Lolo and I hope he loves us too. Nanatili sila sa kwarto. Ngunit agad namang sumunod si Florence kay Gerson palabas. Tinignan siya ni Gerson at hinawakan ang kamay niya. Magiging maayos din ang lahat, Florence. Hindi ko alam ang nangyayari eh. Pero sana maliwanagan ako, Gerson. Makahulog ang sabi ni Florence. Tumango si Gerson. Kapag naging maayos na ang lahat, sasabihin ko rin sa iyo ang nangyari. Sa ngayon pagkatiwalaan mo ko. At hindi ko hahayaan na saktan nila kayo. Magkakamatayan kami, Florence. Pero kailangan ko magtrabaho. No. Hindi ka aalis dito. Hindi rin ako matatahimik kung nandito ako, Gerson. I need to work. I need to work for my children and my children's future. Please, magiging ligtas naman ako eh. At isa pa, hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Nakagat ni Gerson ang labi at hinawakan ang bewang ni Florence. You're such a pain in the ass. Natawa naman si Florence at marahang hinalikan ang labi ni Gerson. Kahit pa nagtatagis ang panga nito. Alam kong hindi mo ako matitiis. Hinalikan siya ni Gerson at bahagya siyang isinandal sa pader. Nagkatitigan sila at niyakap ang isa't isa. After this, I will make you pregnant. Sa sinabi ni Gerson,
Hinampas ni Florence ang lalaki sa braso. Gerson? What? After 9 years. Ngayon na lang tayo nagsama. Kaya ano pa bang gagawin ko bukod sa pakasalan ka at buntisin ka ulit? Nakataas ang kilay na tanong ni Gerson. Napailing na lang siya at napatingin sa ibaba kung nasa ng ama ng lalaki. Isa pa yan sa kanyang problema. Gusto niya makausap ang mga magulang nito. Ngunit hindi sa ganito na delikado ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. We will talk to them. Bago kita pakasalan, kailangan muna na maayos tayong lahat. Ngumiti naman si Florence at marahang hinaplos ang pisngi ng lalaki. And then, I can be pregnant again. Nakangising tumango si Gerson at marahang hinaplos ang katawan niya. Habang siya naman napapailing na lang. Kagaya na naging usapan nila, tatapusin niya lahat ng brand deals na meron siya. Mananatili silang tago sa mga susunod na taon hanggang sa maging maayos ang lahat. Babalik si Florence kapag tapos na ang pagtatago nila. Sigurado ka ba talaga? Ayaw ng mga kumpanya na pakawalan ka. Ang sabi nila, gawin mo raw ang gusto mo pero wag ka raw aalis. Ani Berna. Napabuntong hininga si Florence. Babalik din naman ako kaagad. May mga personal problem lang na kailangan pag-usapan naming dalawa ni Gerson. Nagkabalikan na kayo? Nakangiting tanong ni Berna. Oo. Medyo nahihiyang sabi ni Florence. Nahihiya ka ba? Bakit ka nahihiya? Hello? 9 years kayo nahiwalay, no? Tas ngayon na maayos na lahat sa pagitan nyo, syempre dapat masaya ka. Sa mga sumunod na oras naman, sunod-sunod na naging meeting at event ni Florence. Huminga siya ng malalim at agad nang umiti sa mga kakilala at ilan pang mga kasama. Thank you for coming here today, sabi ni Jasmine. At nais ko ring pasalamatan si Miss Florence sa pagpayag na maging brand ambassador ng aking kumpanya. Dahil sa kanya, nakilala ang aming mga brands at nakilala rin ang mga gawa naming alahas maging sa iba't ibang bansa. Nagpalakpakan ng lahat. Napangiti naman si Florence. Nang matapos sa pagsasalita si Jasmine, agad na yumakap si Florence sa dalaga at nagkangitian silang dalawa. Uminom pa sila ni Jasmine at hindi niya maisip ang buhay kung hindi dahil kay Jasmine, kung hindi dahil sa pagtitiwala nito sa kanya. Huwag mong isipin sila, Mama. Ang mahalaga magkasama kayo ni Kuya. Mahal na mahal ka noon. At kung alam mo lang na halos mabaliw yan sa loob ng 9 na taon. Napapailing na kwento ni Jasmine. Sana nga maging maayos na ang lahat. Hayaan mo. Matatanggap din ni Mama na talo siya. Dahil takot yun kay Kuya Gerson. Tsaka isa pa, ang cute-cute kaya ng mga pamangkin ko. Tumawa na lang siya. Kaya naman matamis ng ngiti ang binigay sa kanya ni Jasmine. Bago pa lumubog ang araw, sabay na umuwi si Jasmine at Florence. Nag-usap sila sa biyahe at nang tumigil ang kotse, napatingin si Jasmine sa unahan. Kuya, ano nangyari? May nasiraan po ata, ma'am. Talagang sa gitna pa ng kalsada? Baka naman aksidente lang. Singit naman ni Florence at agad nag-text kay Gerson. Hindi pa man dumadaan ng ilang minuto, nanlaki ang mga mata ni Florence nang maglabas ng mahabang baril ang isang lalaki. Sunod-sunod ang pagpapaputok ng mga ito sa kotse ni Jasmine. Kaya ang dalaga napamura. Jasmine, anong ginagawa mo? Natatarantang tanong ni Florence. May hawak din kasing baril si Jasmine at kinasan nito yon. Kailangan kitang protektahan laban sa kanila. Lagot ako kay Kuya kapag napahama ka. Ano? Delikado yung ginagawa mo, tsaka sino ba kasi sila? Kalaban ng organisasyon niya ng pamilya namin. Lalo na ni Kuya Gerson. Hitman ang kapatid ko ng isang agency. At katulad ng aking ama, maraming kalaban si Kuya.
Ngayon, naiintindihan mo na. Kailangan mo magtago. Okay? Maraming kalaban ng pamilya ko. Lalo na ang kapatid ko, pero ngayon tatapusin na natin to. Napaawang ang labi ni Florence at hindi alam ang sasabihin. Ngayon, mas lalo niyang naintindihan ang mga bagay-bagay. Naiintindihan niya na kailangan niyang mag-ingat at delikado ang trabaho ni Gerson. Hindi yun naintindihan noon ni Florence. Ngunit ngayon alam niyang kailangan niyang magtiwala. Where's Florence? Narinig nila ang boses ni Gerson. Nasa tabi ko. Kalmado ang sabi ni Jasmine. Habang panay pa rin ang pagpapaputok ng kalaban sa kotse nila. This is a bulletproof car, kuya. Don't worry. Make sure she's safe. Malamig na sa Adi Gerson. Mula sa labas, nakita ni Florence ang lalaki. At sabay-sabay silang nagpapaputok. Napalunok ang babae at nanlaki ang mata niya nang makita ang ama ni Gerson. Ito ang nangunguna at ito rin ang sakay ng isang kotse. Wow, si Daddy! Ang mga anak ko, sino naiwan sa kanila? Tanong ni Florence habang nagkakagulo sa labas ng kotse. Kasama niya ang mga tao ni Daddy. Wala pa nakakapasok sa hideout, kundi kami-kami lang. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos nito, aalis kayo ng bansa kasama ang mga bata. We will handle this. Nakangiting saad ni Jasmine para pakalmahin siya. Napapikit na lang si Florence at bumuntong hininga. Nasa gitna pa rin sila ng kalsada habang naririnig niya ang putok ng baril. Lumipas ang ilang oras, naramdaman niyang bumukas ang pinto. Nang idilat niya ang mga mata, nakita niya si Gerson. Babe, anito. Doon na tumulo ang luha sa mga mata ni Florence at agad na hinila ang lalaki. Gerson, you're safe now. Nakangiting sabi nito at hinaplos ang buhok niya. Dahan-dahan silang lumabas at agad pumunta ang ama ni Gerson sa kanya. Tinignan nito ang kalagayan niya kaya bahagya pa siyang nagulat. Sumakay sila sa isa pang kotse kasama ang kapatid ni Gerson papunta sa mansyon. Ang mga bata kasama ni Jana. Nandun din ang mga magulang mo. Ani Jerome, ang ama ni Gerson. Salamat po. Pasensya ka na at naging mahigpit ako sa iyo noong una. Sinserong sabi nito. Naintindihan ko po. Ang gusto ko lang po ngayon maging maayos ang lahat. Ayoko po magkaroon ng takot ang mga anak ko. Nang makarating sila sa mansyon, tumakbo ang mga bata at niyakap siya. Isa-isa niyang tinignan ang mga anak at nakitang maayos ang mga ito at walang sugat. Mami, nag-alala po kami sa'yo. Akala po namin may masamang nangyari sa'yo eh. Sabi ni Felicia. Mabuti po kasama niyo po si Lolo at si Daddy. Nakahinga po kami ng maayos. Hinawakan ni Julia ang kamay niya. Hindi ba kayo nasugatan? Napahamak? Iniwan ko kayo. I'm so sorry mga anak. Nanginig na ang boses ni Florence. Okay po kami, Mami. Inalagaan po kami ni Lola Jana. Nakangiting sabi ni Juliet. Tinignan ng babae ang matanda at nakitang pumasok na ito ng kusina. Huminga ng malalim si Florence at hinalikan ng kanyang mga anak na ngayon ay nakangiti sa kanya. Nakaupo ang lahat sa mahabang lamesa kasama ang mga bata. Naisip ni Florence na ito na ang pagkakataon na malaman ng lahat at ito ang tamang oras para magpatawad. Tinignan niya ang ina ni Gerson bago siya nagsalita. Gusto ko lang po humingi ng tawad sa gulong nangyari sa nakalipas na araw. Ang gusto ko lang po maging kumpleto kami kasama si Gerson. Tanging hiling ko lang na magkaroon ng masayang pamilya katulad ng pamilya na meron ako ang mga anak ko. Florence! Saad ni Jana na nagulat. Kami ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Inaamin ko na marami ako naging kasalanan sa'yo. Nabulag ako ng galit at kinamuhian kita noon. Ngunit nakita ko ang pinagbago ng anak ko.
At aminin ko man o hindi, ikaw lang ang nakakapagpasaya sa kanya. Napangiti si Florence. Kung noon tayo-tayo lang nandito, iba na kasi ngayon eh. Nandito na din ang mga bata. At ang gusto kong ibigay sa kanila masayang pamilya. Tumango si Jana. I'm really, really sorry. I'm really, really sorry for being a bad person and for being rude to you. Bumaling ito sa 4 na bata. And I promise, gagawin ko ang lahat para bumawi sa inyo. Ngunit, hindi nila inaasahan na tatayo ang mga bata at yumakap sa kanilang Lola Jana. Mahal ka po namin, Lola. Niligtas mo po kami. Nakangiting sabi ni Flora. Isa pa po, marami pa pong oras at pagkakataon para bumawi. Napangiti si Jana sa sinabi ng mga ito. Napakatalino niyong 4. Manang-mana sa mga Montelio. Sabay-sabay silang kumain at napag-usapan ng mga naging kaganapan nitong nakaraan. Nilabas muna ng mga kasambahay ang mga bata at naiwan sila sa sala. Nahuli na namin ang leader nila at nasa poder na rin namin ang iba. Sabi ni Jerome, magiging okay na ba ang lahat? Paano ang pag-alis nila, Florence? Tanong ni Flor. Nakahanda na ang private plane, papuntang Cagayan de Oro. Doon muna sila, hanggang hindi pa naayos ang lahat. Pero makakasiguro naman ako na ligtas ang lugar. Sagot ni Jerome. Napatango si Florence. Naiintindihan ko naman po ang nangyayari. At ang kailangan gawin ng organisasyon. Pasensya ka na, Iha. Ito na rin kasi ang naging negosyo namin, ang pagbebenta ng armas. Kaya hindi maiwasang magkaroon ng kalaban at kakumpetensya. Huminga ng malalim si Gerson. Ako nang bahala sa pamilya ko, Dad. Sa CDO na rin kami magpapakasal. Gulat na napatingin ang lahat sa kanilang dalawa. At nagsimula na ngang maghanda ang 2 matandang babae ng kasal. Nagpaunahan pa ang mga ito sa reception at iba pang disenyo na kakailanganin. Basta, kami na ang bahala sa kasal. Sabi ni Flor, hindi nyo na problema ang bahay at mga gamit dahil ako na ang bahala doon. Magpapagawa na rin ako ng malaking cake para sa inyong 2 at gown para sa ating lahat. Sabi ni Jana. Tumawa lang si Florence. Kahit ano pa po yan tatanggapin ko. Naging abala sila sa pag-iimpake at nagsimula na rin si Gerson na ayusin ang gamit ng mga bata. Napatingin ang babae dito nang pumasok sa kanyang kwarto at umupo sa kama. Niyakap nito ang bewang niya at ipinatong ni Gerson ang baba nito sa balikat ni Florence. Pangako, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. I will focus on our business. Hindi na ako sasama sa field. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi ko kaya makitang araw-araw na lang kayo nalalagay sa panganib. For the past 9 years, marami akong pinagsisihan na hindi ko nahahayaang maulit ngayon. Gusto kong bumawi sa mga anak natin, Florence. I want to see them grow and live happily. Emosyonal na sabi ni Gerson. Napangiti naman si Florence. Mahal ka rin namin ng mga anak mo, Gerson. Nitong mga nakaraan, kami ang inuuna mo at ngayon, babawi din kami sa'yo. Hinalikan ni Gerson ang kanyang noo. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nasa harapan niya, magiging asawa niya na. At bonus pa, na nagkaroon siya ng anak dito. Ba't ganyan ka makatingin? Nakangusong tanong ni Florence at nilapag ang bag sa harap nila. Wala lang. I just realized how much I love you. And I love you too. Muling bumaling ng tingin si Florence kay Gerson na nakatitig sa kanya.
Ano pang hinihintay mo? Tara na. Sa Cagayan na natin to ituloy. Saad ni Florence at kumindat sa kanyang mapapangasawa. Sabi mo yan, ha? Mukha ba ako nagbibiro? Ang dami ko pa namang dinalang lingerie. Don't tease me. Baka magsisi ka, Florence. Mariing saad ng lalaki at agad na lumabas dala ang maleta. Pagdating nila ng airport, agad na kumaway ang mga bata sa mga magulang ni Gerson. Samantala, humalik muna si Florence sa mga magulang niya at agad naglakad. Hindi muna nila pwedeng isama ang kanilang mga magulang para ayusin ang testimony sa mga pulis. Ang ganda mo po, Mami. Pero, parang mas maganda yung pupuntahan natin. Dagat po ba yon? Tanong ni Julia. Oo, maraming dagat dun. Gusto niyong pumunta sa dagat, di ba? Opo, Mama. Gustong-gusto po namin ng dagat. Tsaka po gusto namin gumawa ng kaso sa buhangin po. Nakangiting sabi ni Felicia. Napatawa naman si Gerson at hinaplos ang buhok ng mga anak. Tinitigan ni Florence ang anak na binibida ang mga gagawin nila sa lugar na kanilang pupuntahan. Hinawakan niya ang kamay ni Gerson at agad sumandal dito habang nakikinig sa mga anak nila. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat, magkikita at magkikita pa rin sila. We can use the bathroom. What? Hindi naman ako naiihi, Gerson. Dinikit ni Gerson ang labi sa tenga ni Florence. We will be quick. Napalunok si Florence at agad tumayo kasunod si Gerson. Makahulugan na tinignan ng lalaki ang kaibigan na tumawa lang. At tinapik ang balikat ni Gerson na pumasok sa banyo. Bilisan niyo lang ah. Natatawang saad ni Hayden. Shut up. I'm going to pee. Inis na sabi ni Gerson at agad hinalikan ng labi ni Florence. Quickie, ha? Bulong naman ito at nagsimulang tanggalin ang damit ng lalaki. Mommy, boyfriend ko po si Riker. Natigil sa pagkain sila Gerson at Florence nang marinig ang panganay nilang anak na si Flora kasama ang isang lalaki. Parang may dumaan na anghel sa gitna nila at agad binasag ni Gerson ang katahimikan. Wait, what? Anak, did you say boyfriend? Opo, Mommy. For how many months? 4 months. Tinignan niya ang asawa na nakataas ang kilay at tinitignan ng binata. Halos manginig ito kaya naman sinipa ni Florence ang paa ng asawa niya sa ilalim ng lamesa. Tumayo agad si Florence at mabilis nakipagkamay sa binata na ngumiti. Welcome home. Sorry, medyo nagulat lang kami sa sinabi ni Flora. Panganay na anak ka ng isang fashion designer? Tanong ni Florence. Yes, Mrs. Montello. Well, hindi namin inaasahan na magpapakilala si Flora ng lalaki at ikaw pa lang ang nakapunta dito and the final approval will be on her dad. Dad! Nakangusong saway ni Flora. What? Tinitignan ko lang ang boyfriend mo. Tinatakot mo siya eh. Nakangusong sabi ni Flora. Ilang taon na ang nakalipas at ito na ang araw-araw nilang routine. Nagpapakilala ang kanilang mga anak ng manliligaw o di kaya boyfriend. Kaya naman hindi na nagsasalita pa si Florence sa tuwing kinakausap ng asawa niya ang mga ito. Bye! Nakangiting saad ni Flora nang ihatid niya ang boyfriend sa labas. Mag-usap tayo, anak. Galit po ba kayo, Daddy? Tanong nito at agad yumakap sa bewang ng ama. Hindi naman. Nagulat lang ako na may boyfriend na ang panganay ko. Alam mo malaki ka na at sa tamang edad ka na. Pero 2 taon ka pa sa college, anak. Gusto ko muna makapagtapos ka, okay? Alam ko po yan, Daddy. Hindi naman po ako magiging pasaway eh. Sa mga nakalipas na taon, naging maayos din ang lahat. Wala nang gulo o masasamang tao sa kanilang lugar.
Kaya malaya na silang pumupunta sa iba't ibang bansa o kaya naman mamasyal lang sa kung saan nila gusto. Umalis na rin si Gerson sa pagiging hitman at tinuon nito ang atensyon sa negosyo ng mga magulang. Wala na rin sila naging problema pa, maliban na lang sa mga lalaking naliligaw sa 4 niyang anak. "Look, Daddy, I will draw you," sabi ni Jaren, ang bunso nila, habang hawak ang paintbrush. "Talaga? Patingin ako." Kagat-kagat pa ng kanilang bunso ang lapis, habang pabalik-balik ang tingin sa papel at sa asawa na nakatitig sa anak. Nagbunga rin ang pagmamahalan nilang dalawa ng isang lalaki, kaya hindi maipaliwanag ni Florence ang sayang hatid ng kanilang bunso. "Wow! Galing, anak! Natutunan ko po yan, Daddy." "Sige, dahil dito, bibili pa tayo ng maraming painting materials para sa'yo." Sa sunod na oras naman, naging abala si Florence sa kanika nilang trabaho. Pumasok ang asawa niya habang siya naman nagtatrabaho sa loob ng bahay. "I'm home!" Sigaw ni Juliet. Kami rin!" Ani Felicia. "Mommy, mag-sleep over po kami para gumawa ng project ha. Nasaan po si Daddy at Ate Flora?" Tanong ni Julia. Tumayo agad ang babae para salubungin ng anak. Nasa college na ang mga ito at 2 taon na lang graduate na. Humalik ito sa pisngi ng mga anak. "Sino-sino mga kasama nyo?" "Mga girlfriends po namin, Mommy. Kasi po ang dami namin gagawin eh. Pwede po ba?" "Oo naman. Basta walang lalaki ha. Magagalit ang daddy nyo kapag may lalaki kayong kasama." "Copy po." Masaya na sa buhay si Florence. At kahit minsan may pagtatalo sila ng kanyang asawa, nagiging maayos din naman pagkatapos. Nang dumating ang gabi, sabay na umuwi si Gerson at Flora. Tinignan niya ang mga ito at napangiti siya dahil nagtatawa na ng kanyang mag-ama. "Kamusta?" "Well, kilala ko pala ang magulang ng boyfriend ng anak natin. Dati ko silang kliyente nung hitman pa ako. And I must say, the boy is good with guns." Natatawang saad ni Gerson at umupo sa kama. "Talaga? Ano, nagbago naman ba ang isip mo tungkol sa batang yon?" "Well, konti lang. Hindi pa rin ako nagtitiwala. Gusto ko pang patunayan niya ang sarili niya." Tumango naman si Florence at umupo na rin sa kama at niyakap ang asawa. "Pagod ka, no? Ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan, Florence. Pinagod mo na naman ang sarili mo." "Ang dami mo namang sinabi, yakapin mo na lang ako." "Sabi ko naman kasi sa'yo, hayaan mo ang mga kasambahay na asikasuhin yan. Kaya nga tayo nag-hire ng mga kasambahay para mag-asikaso ng bahay. Pati na rin ang mga bata. Tapos ngayon, ikaw ang nakikita kong pagod." "Gerson, may sasabihin ako." "Ano?" Kunot noong tanong nito sa kanya. Ngumiti pa lalo si Florence at hinaplos ang tiyan sa harap ng asawa. "I'm 2 months pregnant, babe." Nanlaki ang mga mata ni Gerson at nagpalipat-lipat ng tingin sa tiyan at sa mata ng kanyang asawa. "What?" "Buntis ako, babe. Madalas akong pagod o kaya naman hindi maipinta ang ugali ko. And I had to visit our doctor. At sinabi niyang buntis ako." "Oh my God, babe. Really? Magkakaroon na tayo ng bata sa bahay?" Natatawang tumangu-tango siya. "I love you so much, Florence." "And I love you too," ani Florence. At hinalikan ng pisngi ni Gerson. Napangiti naman si Florence at niyakap ang asawa. At tumulo ang luha niya sa mga mata. Isa na namang blessing ang dumating sa kanila. At masayang masaya siya. Dahil sa wakas, nakamit niya na ang tahimik na buhay na matagal niyang pinangarap. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Emma Ruth Peniro,
Cleo Kawaling, Evinia Manangan, LV Candotol, Ritz Minya, Mary Toring, Irene Philip, Miss Hazel, Rosalia Babaan, Mary Ann Dacles, Angeline Bondok, Fen Avares, Juliet Caday, and Josefina Paisano. Maraming salamat po sa inyong lahat.